Dito ng Baguio. Lang Sagada. Oh. Ito yung town hall nila. Oh. Dati nang pumunta ako dito, hindi pa ganito ka-established to. Tapos doon sa baba, yun yung town hall nila. So, ayun na nga, nagbago na naman ang plano. Sabi nga ni, you have to bend your law. Nagbago na naman tayo ng plano. Imbis na pupunta tayo sa Shire, pupunta na tayo, magtutour na lang tayo, babayad tayo ng tour. Dalawa yung tour natin. Isang, ito, ang Bacau Trail. Tapos, kasama tong, Paitokan Walk. So, yun na pupuntahan natin. Ang halaga nito ay 2.5. Wala tayong sasakyan. Wala tayong sa kanila na lahat. So, 2.5. Dito tayo sa ano to? Dito sa kitchen area. Anong to, te? Tours. Anong tour to? Go Sagada. Go Sagada. Go Sagada Tours. Ano pangalan mo, te? Kena. 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 Isa siya ate. Kena. Ilang taon? Ilang taon? 22. May asawa? Single. Okay. Alright, so ayun na. Sa 2.5 kasama na daw doon yung buffet. Kasama na doon yung lunch and dinner tsaka breakfast. So, joke lang. Joke lang. Kasama na doon yung pamasahe. Entrance fee kasama na doon. So, ayun, 2.5, punta na kayo dito kay Ate Kena. Alright, so let's go. Babayad na tayo. So, ayun na. Mag-aara tayo. Cultural tour. Gag-guide tayo. Kasama si Kuya. Kuya, anong name mo, Kuya? Willis po. Pa? Willis. Si Kuya Bruce. Kasama natin yung si Kuya Bruce Willis. Okay. So, may dala. Kuya, bakit tayo kailangan may dalang ganito? Kasi ang daan kasi dyan, madulas umuulan, kaya... kailangan may ganito. So, ibig sabihin pala... Hindi ibig sabihin matanda or but it would facilitate the walking. Kaya kailangan talaga may ganito, no? Pang-alalay, Kuya, no? Alalay sa So, pagka nagpabook kayo kay Kuya Willis, meron kayong ganito. Kasi hindi ko mo matanda na tong dalawa na to. Kailangan... Kahit hindi matanda, kahit bata. So, yun. Mas lalo, sabi niyo, mag-check kung saan pa ka. Oo nga, Kuya. So, yun na, dalawa lang pupuntahan natin. Kasi hindi na kaya ng oras. So, itong ganda yung panahon. So, for almost 377 years, the Philippines was under the colony of Spain. Oo nga. But dito sa Sagada, we did not submit to the colonialization. Okay. Kaya our cultural practices are still intact. So, dito sa Sagada, karamihan of American influence or Western influence. Kasi, nag-umpisa noong 1898 through the Treaty of Paris. When Cuba got its independence, tayo naman Pilipinas, nabenta tayo sa Amerikano. Yung mga Amerikano, nakapunta dito in the early 1900s. Actually, ang barometer may silbi yan noong panahon ng mga Amerikano kasi ang wide area for landing of the chopper sa Bandaron. So, para yung hangin na... Hangin, i-detect nila kung nasaan. Galing yung hangin. I-radyo nila kung saan lalapag yung chopper. Ito dala ng Amerikano. Yung bell na yan. Yung bell ng Balangiga, tinangay ng Amerikano, yun ang sinisingil ni Duterte. Bring back the Balangiga bells. Pero nakuha yun, di ba, Kuya? Binalik niya, ewan ko kung original or duplicate. Okay. So, ito naman, originally gawa po sa China. Dala ng Amerikano dito in 1920. Gawa sa China, so pwede pala pwede maka-order sa Shopee yan. So sabi nga nila, tama yung sinasabi ni Duterte that we have been in long trade with China. Isa pong patunay ito. Walang pure breed dito sa Sagada. Oo nga, pero bakit ang dami nagkalat na ganyan, no? Universal breed kasi ganon doon, hindi naman pure askal yun. Oo nga, ito. Ito, malapad yung tainga. Beagle yan. Stand or... Beagle. Kasi karaniwan, Kuya, pagka nakakita sa kalye, di ba nakikita mo daming may husky, may German shepherd. Bakit ganun, no? Usually, galanga sila, kaya yung mga dating askals na lahian na. Like for the huskies, sabi nila, pag pure husky, hindi yun umuwi. Nawawala yun.
Kaya usually pag na-crossbreed nila, yun ang natetame na alam ng marunong ng umuwi sa bahay. Hindi po to Catholic. Itong simbahan na to. Usually tinatanong ko rin sa mga guest first timer. Kung narinig nyo yung salitang igorot, anong pumapasok sa isip nyo? Or how do you describe them? Meron silang may sariling kung pagdating sa religion, I think meron silang sariling sinasamba, like yung, 'di ba, mga iba sinasamba nila yung buwan, sinasamba nila yung araw, yung kalikasan, yung mga ganun. 'Di ba? Pero how do you describe ang tribal na ito? Like yung mga bahag. Usually yun ang sinasabi na kabahag. Usually binabalik ko rin, ano ba ang itsura ni Lapu-Lapu? Nakabahag. Igorot ba yun? Hindi. Bisaya, no? Taga Cebu. So it just shows, before the coming, napakita, bago dumating yung mga Kastila, ang Pilipinas nakasuot ng bahag. For almost 300 years, may influensya na, kaya napalitan ng Barong Tagalog. Pero kami kuya, dito na hindi nagpasakop, kami ang naiwan na kabahag. Pero kuya, ano yung idea ng bakit yung iba, yung kulot yung buhok talaga? Ayun talaga yung parang legit na igorot na itsura, di ba? May mga ganun din. Ako ang legit na igorot. Talaga. Pero hindi na... Sabi ko nga, there are lots of educated people who are very ignorant. We can blame it to the textbook. Yes. Yun ang description nila kasi. Ang igorot is a kinky hair with dark. But I'm a pure, full-blooded igorot. Yun yung visualization Yun yung visualization lagi Di ba? Kaya nga, bago dumating ang mga Amerikano dito, ang mga tao dito, what we call, they are practicing animism. So in animism belief, every living thing has a soul, and when you die, you will become a spirit. So lahat ng buhay, kagaya ng puno, animal, may mga spirit, may kaluluwa. So, ito yung guide dito. Kailangan na. Yan. Okay, so marami tayong natutunan dito, guys. So, as we speak, papunta tayo sa exciting part. Hiningal ako agad doon. Yung sticker, wala tayong sticker. Tayo nakapaglagay ng sticker doon. Yung sa gitna used to be the printing press. Doon naman naka-house yung mga books ni William Henry Scott, yung The Only Foreigner Who Taught Philippine History. Yung sa taas naman, yung nakatira si Father Archie Stapleton, the last priest to move out of Sagada in the early 1970s. Siya, bumalik yung anak niya to introduce yung glazing sa Sagada Pottery. So dito sa Sagada is more or less of Western influence. Tawag dito, kuya, I mean, walang leader ngayon na Amerikano nag-i-influence dito ngayon? Wala po. Wala na? Puro Filipino lahat? The priests and the nuns are all gone. So, halos Filipino na. Okay. At saka yung church nagiging independent. So guys, marami kayo natututunan ha. Pasalamat tayo kay Kuya Willis. So, punta tayo ngayon sa cementerio tsaka hanging coffin. Marami pa tayo matutunan, kaya standby lang kayo. Okay? Kung hindi ka pa nakaka-follow dito sa atin, ayan marami tayong matututunan dito kay Kuya Willis. Kay Kuya Willis, so ibig sabihin dito ka na pinanganak talaga, no? Dito ako pinanganak, dito ako nag-aral. Sabi, at purong igorot, kuya. Yes po. Purong igorot. FBI. Ano ibig sabihin, kuya? FBI, full-blooded igorot. FBI, yan ha. Kita nyo naman ha. So may touch pa rin ng Amerikano. American influence. FBI pala to si kuya. So, ang pamamaraan nyo are to be buried 6 feet underground. Okay. 6 feet. So pag sinabing 6 feet underground, ibig sabihin patay ka na. So which is very contradictory to the cultural practices, kasi nung una, ang mga libingan namin bungad ng kuweba. And since Sagada is full of limestone, meron mga matutulis or what they call the pinnacle, may concavity or ang tawag namin doon liang or cave. So doon ang mga lumang libingan. So nung dumating ang simbahan, ito na po 6 feet underground. Kaya sa gitna more or less 6 feet underground. Nung tumaas na po yung semento steel bar, nakarating na dito sa Sagada, doon nag-umpisa rin yung burying above the ground. Which was adapted from our lowland brothers. Micho, di ba? Oo nga.
Napapansin nyo, ang term na ginagamit sa ngayon, the Episcopal Church or Episcopal Diocese. Pero nung una, tinatawag nilang Anglican Church. Anglican. The term Anglican came from the root word Anglo-Saxons, kung saan galing yung simba. Okay. So, tanong po. So, ang dominant is the Episcopal Church or the Anglican Church. Pero meron din kaming Catholic Church, merong Seventh-day Adventist, may mga Iglesia ni Cristo. But anyway, regardless of what religion we are in, sa Holy Matrimony, isa lang yun. After saying, I do, both the bride and the groom will be holding each other and promise to live together for better or worse, for richer or poorer, in sickness and in health, till death do us part. But here in Sagada, we go beyond that. I'll wait for you forever. That's the reason why there's always a vacant tomb waiting for the partner. Oh, okay. Nasaan na yung partner niya, kuya? Oo nga. Buhay pa. Buhay pa. Buhay pa yung partner niya. Kaya may reservation. Buhay You pa. got it? Buhay pala yun. So hinihintay talaga. Yung dalawa na, oh. It doesn't end in death. I'll wait for I'll you. wait for you forever. So, actually, ang Pilipinas full of superstitious beliefs. Kaya kung ginawa mo daw ganito sa ibang lugar, may mamamatay. So, ito rin, this is not a tourist attraction, but usually binabanggit namin. Itong brown one, this is one of among the fallen 44. Yung sa SAF, sa Panoy Encounter. Kasama siya doon. Kasama siya doon. Oh. Kalungkot naman. One of the SAP nga daw to. Yung nagpapatunay kung ba't may hanging coffin. Bakit, kuya? So, itong gorge, di ba? Gorge of Sapali. Yeah. Or siguro ilog ito noong unang panahon, million years ago. So, lahat dyan may butas. Yun ang nagsisilbing libingan. Ah, okay. Sa panahon na wala pa yung mga kabahayan. Kasi ang community noon dito sa banda, wala pa dyan. Okay. So, nung may napatayo ng kabahayan, hindi na po pwedeng gamitin. So, that's the time na umpisa yung hanging. And nung dumami yung nakahang, nagiging attraction na po. Okay. So, traditionally, we do not hang. Dinalagay namin yung patay sa mga concavities. Sabi nila pag ano daw, para daw hindi kainin ng mga mababangis na hayop, kuya. Yan po ang Isa pa isang yan. dahilan. Isa pa yun. Inaangat lang po para hindi pakialaman ng aso especially. Oo nga, oo nga. Kasi yung mga lumang libingan na butas, hindi basta-basta makakapunta yung mga hayop kasi ang mga community dito. Sa ngayon panahon na po, malapit na po sa mga Oo nga. kabahayan. Pero dati, kuya, puro tubig yan, ganon? Million years ago. Ah, okay. That's an indication kung ba't may limestone. Ang limestone formation Okay. was million years ago. Mga ganito, kuya, no? Dami sinasabi na importante si kuya. So guys, let's go. We're going having fun. Actually, this is the trip that I wanted to see with Papa Chick and friends. Ano kasi group? So from this point, tanaw na po yung hanging coffins overlooking. But we can go there for a closer look. So mas nauna yung concavity sa taas bago itong nakahangin. So actually, they are not hung. They are placed in a shelf. Oo nga. Kasi Pero yan lang talaga yan, kuya. Wala nang mas marami pa dyan. wala po. Ang mas marami, boreal caves po. Saan naman natin natutunan yung burial caves, kuya? Nandun naman. Yun ang mga lumang. Yun ang tradition. Tradition yan. Kasi Sa kuweba nila nilalagay. Sa paniniwala nila, makakalabas, makakabalik yung spirito sa katawan tao. parang kay Jesus. Kaya hindi sa loob. Kaya hindi sa loob ng kuweba. Sa labas lang for buhay. Okay. Kasi baka hindi nila ako nag-Jesus. Pero sa tingin ko, it's not a Christian teaching. Sa belief lang ng animism na kaya nga sa bunga daw ng kuweba, hindi sa loob. Para hindi daw mawala yung spirito at makakabalik sa katawan. Besh, minimum mo lang ng 2 minutes ha. Ito yung bukana, Besh. So those are just samples. Halimbawa po ng mga lumang libingan bago tong hanging coffins.
Tawag ito mga nilalagay. ilang years na yan, Kuya, tansya mo? Probably sabi nila, century old eh. Wow. Kasi nailagay ang mga yun sa panahon na bago pa dumating yung Amerikano. Walang Ang, nag-attempt ang na Amerikano buksan is 1904. Marami na po. Those are already bundled or yung mga treasure hunters or yung mga ano. Kasi noong 70-60 daw, not regulated yung tourism. So, ibig 80s sabihin, parang na-regulate protected na lang. to. Oo. Ibig sabihin, Kuya, no? Oo nga. So, ang nauuna, kaya kung i-focus nyo, yung sa baba, pinakababa, mga short yung coffins. Oo nga po. Pag tumataas, meron na yung long kasi yun ang nakalaying position. Pero in our traditionally, naka-fetal position. Sa paniniwalang lumabas tayo sa mundo in a fetal position, Lalabas babalik din din sa in a fetal position. Parang mas tipid yata yung gano'n, ha? Pag nagpagawa ka ng ano. Hindi, practicality po yun. Kasi sabi nila, ang kaya nang mabuhat ng tao nun, short. Short, oo. Yeah. Bago pa yung hanging coffin, Kuya. Ito na yan. Ito yung mga mas nauna bago yung hanging coffins. Oh, I see. Pwede kayong umakyat. Kaya, Besh, tinan nyo. So, yung mga cave openings, doon nilalagay yung mga coffee. Opo. So, kung ako ang mag-i-evaluate pa to, bago pa to. Talaga. Kasi with carpentry tools, ang mga lumang kabaong po kagaya nung nasa ibabaw. Oo. Makikita Okay. natin, anyway, paitukanok yung kinuha nyo. Oo. Makikita natin yung mga lumang kabaong. So, ibig sabihin pa ito, mas latest to kasi kabaong na kwadrado pa, no? Kwadrado. Unlike yung isa, nasa kahoy na, ano, no, inukit na lang. Yun ang mga lumang kabaong. I see. So, ito namang maliit na to, German ito, foreigner. Nung nag-retire, pumunta ng Sagada. So, for almost 13 years, dito siya tumira. Ang wish niya, malagay sa hanging coffins. Oh. Eventually, nung nagkasakit, na matay sa Baguio, so na-cremate doon. So, yung kaibigan niya, na kung saan siya nakatira, siyang nagdala ng urn at pagkatapos nilagay dito. So, I see. Yung kasi disabled pa yan. So, dito na tayo sa may, ano naman, hanging coffin. So, ito. Group picture iba or solo-solo? Solo-solo po, pwede rin. Tapos, isang group. Excuse po ma'am, dito kayo. Cat ba? Upo kayo doon. Sige. Ayos. Naiwan na yata doon sa may ano. Guide namin, oh. Bait ni Kuya Willis, oh. Oh, manis, oh. Ako pong naglagay doon. Ikaw naglagay niyan? Akong nagsemento pa. Pero ng cement dito din. ang galing, ah. Kasi maraming na-outbalance. Oo nga, tama. Ang galing. Oh, si Dub Biker naman. Ayos ba? Ayos ba, Besh? Ayos ba? Malingon dito lang kami. Galing ni Kuya, no? Willis, oh. Mahusay. Kamay mo, nakaano na. Hindi forward mo. Hindi. Ito na, last look tayo dito. Yan yung hanging coffin. Right, daming tao eh. Marami mang problema sa buhay ko ngayon. Excited pa rin akong mag-ride kahit taguton. Mumurahin man ang bike ko kumpara sa inyo. Ang hilig ko sa bike ay walang katubas. Si Papa Jack ako.